Naiintindihan ko ho yung sentimiento ng ating mga kasama dito sa PH Update na mahalagang mapag-usapan yung nangyaring kaguluhan sa Senado, yung tangkang pag-aresto kay Senator Bato at ang panggugulo ng NBI. Pero wala na hong mas hahalaga pa sa kalagayan ng ating ekonomiya. Mamaya ho, bababara natin yung interview na yan nitong si Atty. Rowena Guanzon at nitong si Cathy Binag dito kay Ma'am Cora Guidote, isa hong economist, investor relations specialist. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. At dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang pinakahuling video nitong si Senator Bato de la Rosa bago ho siya umalis. Hindi tumakas, hindi ika nga umiska po, di ba? Bago ho siya umalis sa Senado. Pero bago yan, siyempre, kailangan ho natin pasadahan ang naging talumpati nitong si Bangag diyan sa commencement exercise of the Philippine Military Academy. Talang Dangal Class of 2026. Papakinggan ho natin kasi mahalaga yan Gusto natin na malaman kung ano pa bang ilalabas nitong mama na to. Pero bago tayo magtungo dito sa video nito ni Senator Bato, gusto ko lang i-remind yung ating mga law enforcement, mga law enforcer, yung mga government agency, pamahalaan, Senado, Malacanang, Executive, Legislative, Judiciary, na meron ho tayong malaking problema dito sa bansa na to. No? Pagka ho talaga inuna politika, ganito ang mangyayari sa ating bansa. Panoorin niyo ito mga kababayan. Wala pa hong bagyo Nasa kalagitnaan pa ho tayo ng tag-init. Ayan ho mga kababayan. Baha sa SLEX Bikutan. Panoorin niyo. Yan ho ang araw-araw ni dinadanas ngayon ng ating mga kababayan. Napakabulok na serbisyo galing sa gobyerno na to. Weakest peso value in history. Yan ho. Tapos ang pinagkakaabalahan nitong bangag na presidente na to kung paano maipapadala sa The Hague, Netherlands itong si Senator Bato de la Rosa. Hahayaan ko muna mag-sink in sa utak ng bawat isang Pilipino, bawat isang mga kasama natin dito sa PH Update, mga kaganapan na yan. Habang ang mga ordinaryong Pilipino na walang pakialam diyan kay Senator Bato, walang pakialam kung makukulong siya, mabubulok siya sa ICC o kung ano man ang mangyari sa kanya, magurgur siya bukas, pumlakda siya, nagmumotor siya, matumba siya, mamatay siya. Walang pakialam. Yun naman sigurado ko dyan. Hindi naman lahat kagaya ng mentalidad natin dito sa PH Update. Itong driver ng truck na to, close van na to, wala nang pakialam kay Senator Bato. Ang gusto lang yan, habang nagkakagulo kayo sa Senado, nagmamaneho ako ng ang aking dinideliver. Di ba? Yan lang ang concern niya. Ito naman. Konting ulan lang yan. Konting ulan lang yan. Lokano po yung nagsasalita. Itong naka-kotse na to. Habang naghahabol lang kayo sa Senado, nagkakagulo kayo. Ang gusto lang nito, makapasok sa trabaho, makauwi sa trabaho, makasama ang kanyang pamilya. Yun lang. Hindi ko siya nakatutok sa cellphone niya para, ano nangyayari sa Senado, nagkakagulo na sila, ba't ganyan nangyayari sa Pilipinas? Wala ko silang pakialam. Ang gusto nilang nila makauwi ng matiwasay, maayos sa kanilang mga mahal sa buhay. Anong pinagkakaabalahan ng presidente natin? Kausap si Melvin Matibag, mag-pull out na kayo, lumabas na yung sa Supreme Court na pinagkukomento ang kampo ni Bato. Anak ng Petrang Garapata. Walang pakialam ang ordinaryong Pilipino sa mga politika mo, Marcos Jr. Kaya ang gawin mo, magtrabaho ka. Huwag kang batugan, anak ng Petrang Garapata. Huwag mo nang sabihin sa amin na nagtatrabaho ka. Kung nagtatrabaho ka, anong nangyayaring to? Kung nagtatrabaho ka, bakit weakest PH peso value in history? Ano ang trabaho yan? Kung ganyan pala, huwag ka na magtrabaho. Anak ng toka. Para rin walang nangyayaring trabaho. Binibida ho nila lagi, nagtatrabaho sila, talagang ginagawa nila kanilang makakaya para makapaghatid na maayos sa serbisyo. Ito, ano tao? Walang pumping station, walang gasolina. Hindi ko kasi ganyan, kadalasan pumping station yan. Pumping station yan. Kundi naman dapat malinis yung estero. Ngayon hong tag-init, ito ho ang oportunidad ng pamahalaan, mga LGU,
nasa gobyerno para linisin lahat ng kanal. Anong ginagawa nila? Ayun, hinahabol si Bato. Hindi naman sinasabing NBI ang maglilinis dyan. Pero kung itututok ng pamahalaan lahat ng atensyon nila dito sa mga mahalagang bagay na to, mas makakatanggap, mas mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino nagtatrabaho ang gobyerno. Di ba? Oh. Ayun ito si kuyang nakamotor. Sa tingin nyo ba habang nagmamaneho siya ng motor, nakatingin siya sa cellphone niya, tinitingnan niya kung ano makakaganapan sa Senado? Mga urur, siraulo. Hindi yung mga nasa gobyerno, sila yung inaano natin, nanggigigil tayo dito sa mga to, yung mga walang niya kayo. Lakas pare, oh. Lakas pare. Oo nga pare, lakas tama yung presidente. Ano ko, share nyo itong video na to, baka sakali. Ay, sa bagay, no? Meron pa ba nanonood sa atin? Meron pa ba nakikinig sa mga sinasabi natin? Yan. Share nyo itong video na to para merong makinig at manood sa mga video ginagawa natin dito sa PH Update. Ano lang to, Mga mainstream media, wala na ako kayong aasahan dyan. Mga bayaran yan. Sa manwala ko kayo sa hindi, mga bayaran yan. Sino ini-interview nila? Mga dating senador, mga taga-opposition. Bakit hindi nila interviewin? Yung si Senator Dante Marcoleta, Senator Amy Marcos, DSWD Secretary kapatid na. Di ba? Itong si Mark Villar, ba't hindi nila interviewin? Ba't ayaw nilang kapanayamin? Ayaw nilang malaman ang kanilang side kung bakit anong nangyari nung gabing nagkaroon ng kaguluhan sa Senado. Bakit? O kung i-interviewin man nila, pag ilinabas nila yung balita, sigurado palipit, baluktot, di maintindihan, kagaya nitong si Mel Chanco. Di ba? Ngayon, kung hindi pa ako kayo nakasubscribe sa PH Update at nagmamaktol kayo sa mga balitang nakikita nyo sa mainstream media, hindi ko na ako kasalanan yun, siyempre. Dito na ho tayo sa huling video nitong si Senator Bato de la Rosa bago ho siya umalis dyan sa Senado. Hindi natin pwedeng gamitin yung salitang umiskapo, tumakas dahil hindi naman siya under arrest. Wala naman ho siyang valid warrant of arrest. Okay? Kahit anong gawin nila, hindi nila ako makuha, hindi nila ako makikita. Pero in your face, bangag. In your face, bangag. Hindi mo daw siya makikita, hindi mo daw siya madadakip. In your face. ginawa kong bumiyahe dito sa Manila para makatulong, Yan. para magbago ang liderato ng Senado. Dahil kung hindi magbabago, walang kinabukasan ang Pilipinas. Kaya bumiyahe talaga ako against all odds. Against all odds. Ako, laki na sa respeto ko dito sa mama na to. Bato talaga. Bato talaga. Diba? Alam na niya Alam na niya na mayroong nag-aabang sa kanya. Siyempre kung mayroong intel yung mga aso nitong si Marcos Jr. na pupunta sa Senado, itong si Senator Bato de la Rosa. By the way, baka doon ginagamit yung confidential intelligence fund ng ibang mga hensya ng pamahalaan para tiktikan itong Senator Bato. Baka, hindi ko sinasabing doon. Di ba? Siyempre meron ding intersection ba to? Sen, ang dami dito, NBI agent, nakapaligid sa Senado. Magpapakita ka. Di ba? Kompleto naman tayo may boto na tayo. Magpapakita ka pa. Pero dahil merong gustong isend na mensahe itong si Senator Bato, against all odds, takbo Bato, takbo! Takbo Bato! Siyempre, pagkaganyan ng datingan natin, kape, ano pa nga ba, di ba? Kape. Kaya ganyan si PH, pagka ganyan siya sumalansa, may kape. Pagka pangit siya sumalansa, walang kape. Teka lang, baka meron nagpadala ng pambili ng kape. Shoutout na muna natin. Etong dami 21 hours ago, 1 day ago. Anak ko, hindi ko pa na shoutout. Ito, ang dami natin pang kape dito. Teka lang, ito. Mega love shoutout dito kay Marilyn PD. Mega love shoutout, madam. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Cherry Victoria, maraming salamat ho. Domyan Imo. Ma'am Raspberry. Love ko to Ma'am Raspberry, mega love shoutout. Ay,
Mega love shoutout. Mahal na mahal ko yan si Ma'am Rosbel. Neil Davis, mega love shoutout. So, kinar natin to si Ma'am Neil Davis. Maraming salamat. Mega love shoutout. Ma'am Tess, naku, palpitate tayo nito. Yari tayo dito. Ito si Ma'am Judge 00914. Maraming salamat to sa inyong pagsuporta sa page. Judge 0914. Ang dami na. Palpitate si PH. Palpitate si PH. Ang dami natin pang kape. Palpitate. Pasigurado. Naloko na. Lahat ng risk go. Lahat ng risk. At na-risk. Pinarap ko para makarating lang dito. Yan. Pero despite the fact na grabing preparasyon nila para hulihin ako, nalusutan pa rin natin sila. Dahil nandyan si Lord. Ha? God's deliverance is real. Eto na mga kababayan. Rumekta ho tayo dito kay Bangag. Ano kaya ang sasabihin niya sa mga bagong graduate na ating mga mandirigma dyan sa Philippine Military Academy? Good. Order of Tikas Pahinga. Tikas Pahinga. Yung ano ba, yung banga mo ba pwede nating orderan ng tikas pahinga? Para medyo makapahinga siya ganyan. Ay, naka. Yan. Kung ako gagraduate, gusto ko sa 2028. Ayoko saluduhan yung isang sinabihan ng adik ng mismong kapatid niya, no? So bakit wala naman kayong choice? Sorry. Pero ako believe at saludo sa mga bago nating mga mandirigma. Ano ako diyan, mga respetado 'yan. Mga honor, dignity, 'di ba? Yan yung ano ng mga yan ang pundasyon ng kanilang ginagamit para sa paglilingkod sa ating mga kababayan, 'di ba? Yan talaga dapat meron kang honor at dignidad, prinsipyo, di ba? At talagang dapat wala kang kulay na binabalingan. Hindi kagaya ng mga official nyo, huwag nyong gayahin para sa mga nakapagtapos, yung mga talang dangal class of 2026 Huwag nyong gayahin yung mga official nyo. Nakakatawa karamihan sa mga yan, hindi na makaalis. Nasa gitna na sila. Tikas pahinga. Thank you, National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., the Philippine Military Academy Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, His Excellency the Australian Ambassador to the Philippines, Mark Innes Brown, and the distinguished members of the Diplomatic Corps, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. And the Major Service Commanders. Oo, sa pagbasa ng speech, talagang mahusay yan. Nakanto ako. Kayo ba naman, bago pa siya dumating dyan, sa sasakyan pa lang siya, pinapractice dyan. Ay, no. Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Nako. Tuba Benguet Municipal Mayor Clarita Salong-Ongan, officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Philippine Military Academy, the cadet. Amerikano pagkatapos ng termino mo punta ka Amerika, nakanto ko, tignan natin, sigurado may kalalagyan ka. Corps of Paano kaya, di ba may kinakaharap na kaso itong si Bangag sa Amerika? Suko na kaya natin pagkatapos ng termino. Di umano. Di umano may kinaharap na kaso. Di umano, di ba? Search nga natin. Di umano kasi meron. of the Armed Forces of the Philippines led by the PMA Talang Dangal class of 2026, parents and loved ones of the PMA graduating class. Ito. Babasi kay GOJ. Google mo. Marcos and his mother Imelda are currently facing arrest in the United States for defying a court order to pay US 353 million. Nasa ilang zero ba to? 1, 2, 3. 17 billion in 2025 in
restitution to human rights abuse victim during his father dictatorship. May problema tayo dyan. Ewan ko lang ha kung ano ba to? Legit ba to? Ha? Hindi, si Wikipedia to, si GOG to eh. 353 million. Ilang zero to? 17 billion? Alam ko na. Ang gusto nitong si Bangag siguro pagkataas ng termino niya, babayaran niya. Hindi tayo fake news. GOG mo. Kay Rappler din galing yan. January 13, 2022. Pinagbabayad ho pala sila ng 353 million US dollars. Naku. Lari ka dyan, Brad. Fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today, we once again witness a solemn transition from young cadets shaped by discipline into full-fledged officers entrusted with the protection of our great republic. To the 207 graduates of this year's class, I congratulate you. I also extend my congratulations to those who have distinguished themselves through exceptional performance. Leading your batch is Christine Caye de Misana Librada. You all now carry the name Talang Dangal, tagapagtanggol ng lahing dakila at marangal. It is a name that... Kala ko tagapagtanggol ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Sorry! Mali. O tagapag-tolerate ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Ay, sorry. Talang dangal. Talang dangal. Ang sinasabi ko nagtotolerate at nagtatanggol, sino ba? Tanungin natin yung nagsasalita. Marco Senior, sino nagtatanggol? Mahirap na, baka pala involved din. No? Mahirap na. Huwag na natin tanungin. That reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. Wow. It likewise speaks of responsibility. Yeah. A responsibility that begins the moment you step beyond this formidable ground and into a world that will ultimately measure your conviction and your grit. During your training in the academy, you have been taught that the threats confronting our nation... Hindi, gusto ko lang iharap dito itong si Senator Bato para paalalahanan itong bangag na to na habang ang nasa utak mo paano pahihirapan yung mga kalaban sa politika. Di ba? Kung gusto mo papatunayan na strong leader ka, anak ng tokwa, bago mo harapin si Bato, okay, harapin mo muna yung 61.721 pesos na palitan na yan sa dolyar. Kung talagang hindi ka weak leader. Kasi parang meron siyang gustong i-prove na point eh. Tinawag siyang weak leader nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot niya, ipakulong yung mga tumawag ng weak leader sa akin. Kung talagang strong leader ka, pababain mo yan. Anak ng tokwa. Dapat bago ka bumaba, 40 ang palitan sa piso sa dolyar. Doon ako maniniwalang strong leader ka. Pero para pakulong yung mga tumawag na weak leader sa'yo, anak ng tokwa, para kasintu-sintu dyan, Brad. Anak ng tokwa. Today are no longer confined to conventional battlefields. They now emerge in cyberspace, in disinformation, in territorial aggression, in calamities. Pero dito walang disinformation to ha. Mas nakikita pa namin yung effort ng pamahalaan para mapakulong sa Dahig, Netherlands itong si Senator Bato kesa diyan sa pagpapababa ng piso na yan, sa palitan ng piso at dolyar. Pagpapaganda ng ekonomiya. Yan o kasi ang pinakamadaling basihan na gumaganda o pumapangit ang ating ekonomiya. Yang palitan ng piso sa dolyar. Okay? Isa ho yan sa pinakamadaling intindihin na indikasyon na gumaganda ang ating ekonomiya. At isa rin yan sa napakadaling indikasyon kung nagiging magaan ba ang buhay ng bawat isang Pilipino. Kaya yan lang inaabangan na indicator ng iba nating mga kababayan. Anong palitan ng piso sa dolyar? Anak ng tokwa, bumaba. Yay! Yay!
mas madami ang mabibili ng ating pera. Bakit? Kasi bababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamamagitan ng pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Di ba? Oh, ngayon pagka tumaas ang dolyar, dolyar, naloko na. Yay, para doon sa mga may remittance. So, kasi ilan lang ho yan. Ilan lang ho yan. Yung mga kababayan nating OFW, madami-dami. Hindi naman ilan. Pero paano na lang yung mga naiiwan sa Pilipinas? Worsened by climate change and enforces that seek to weaken trust in our institutions and divide our people. Yun. Recognizing these challenges, Yeah. we have begun strengthening and modernizing the PMA so that your curriculum will prepare you to be future officers for both conventional and emerging threats of the modern age. Modern age. While the curriculum reform shall fully benefit the class of 2029, Marcos, magbayad na daw kayo ng ina mo. Doon sa tawag dito. Restitution para sa mga human rights victim. Doon sa panahon ng iyong ama na diktador na si Marcos Jr. Magbayad na daw kayo ng $353 million kayong dalawa ng ina mo. Punta na ho tayo dito kay Ma'am Cora Guidote. This is 5%, which means na mga 2.6 million ang walang trabaho. Pero yung underemployment is 11%. So that's equivalent to more than 6 million Filipinos na underemployed. So sa total po niyan, Total niya, 9 million ang hirap talaga. Lalo ngayon, mataas ang inflation. Kasi ang inflation ngayon is 7.2%, at least yung latest. Pero feeling ko tataas pa yan, ano? nung nagsimula po itong BBM maging presidente, ano po ang inflation rate? Mga 2%. 2% ano? After 1.2%, Duterte, ano? oo. Oh, less than 3%. Pero Ngayon- pandemic pa yan, Mama Bing. Oh, yun. Ah, After the pandemic yun. So, naging 7% na ngayon. Ma'am Cora, ano? Opo, 7.2%. So, ano po ibig sabihin ng inflation na 7.2% sa buhay ng mga maralitang Pilipino? Ibig sabihin yan, yung mga bilihin, lahat ng bilihin, on the average, umakyat ng 7% or Wow. 7% ang inakyat, no? So, pero syempre iba-iba yung mga components niya. Ang pinakamataas na inflation number, yung sa transport, tumaas ng 24%. Oh my goodness. Kasi nga, syempre, yung gasolina tumaas, di ba? Oo, So, kasi ayaw pa kasi suspendin yung VAT dyan eh. At excess tax. Talaga bang... hindi nila kaya kasi Bakit meron po? silang inaabot na revenue target para magamit yung unprogrammed funds. Ano ba yan ang program pa? Maneta na Sunod- naman. Yun pala ang ini-aim nila. Merong target revenue para ma-release yung para magamit yung mga unprogram. Pambihira, kakapal talaga ng muka. Diba? Ayun pala dahilan. Merong palang provision sa 2026 GAA. Na dapat ma-reach muna ito revenue na to bago natin pambihira. Palakpakan natin ang tataba ng utak. Kaya pala ayaw suspendihin ng VAT, suspendihin ng excess. Pambihira. Ilalagay ang program funds na yan, sunugin. Sa Maneta? Ano ba? Di ba sinabi nga ni Dr. Winnie Monson na dapat wala na yung program funds? Ako sangayon ako dun eh. Dati naman kasi, maliit lang yung component na unprogrammed talaga. Kasi talagang, kumbaga, hinahabol na lang yan para kung may naiwan na project, hinahabol nila. Kaya kumbaga, ang tawag nila insertion. Pero ngayon, sobrang laki ng mga unprogrammed funds, di ba? Magkano po yun? So, Nasaan na yun? nung 2023, umabot pa yan ng mga 800 billion. Billion, ha? Oo. 700 billion. This year, binaba na nila to 150 billion. Pero malaki pa rin yan. Kaya po hindi nila babawasan o isuspend ang VAT at ang excise tax sa gasolina dahil may hinahabol po silang collection, Ma'am Cora? Oo. Kasi pag hindi nila na-meet yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed. Yun pong flood control na minaleta nila. Hindi pa ba galing din po yun sa unprogrammed funds? Oo,
Oo, kaya nga noon, naghagilap sila ng mga additional funds from PhilHealth, from PDIC, para ma-meet nila yung revenue target. My Diba? gosh, oo. Yun yung nangyari noon. Kaya, actually, Para mapunuan. illegal talaga yung ginawa nila kasi mga restricted funds yun Oo. eh. Miss Cora, no? Kasi kanina nag-uusap tayo na sabi mo, tataas pa to. Tapos mas lalala pa. Tapos ang tendency talaga magkaroon ng recession. Yes. So nakakatakot. Tapos nabanggit ko rin sa inyo, kasi mga kababayan, meron ako mga kaibigan na may-ari ng mga kumpanya, nag-skeletal na sila. So basically, nag-uumpisa na siya. Tapos, Retrenchment. Oo. Ngayon, Tanggal. ang tanong ko po, ma'am, ano po ba, eto po ba yung pinakamataas na nangyari sa bansa natin? Ngayon lang ba to? Nangyari na rin yan, pero nung debt crisis nung time nung tatay ni BBM, Oh, okay. talagang masaklap rin yung nangyari noon. Kasi generation namin yan eh. Yes. Natikman namin yung hindi ka makapag... Wala pa, para dito kay Ma'am Cora Guidote, wala pa ako noon eh. Panahon ni, baka di pa ako pinapanganak nun. Hindi ko pa alam yun, ano nangyayari doon. Ito si Madam pero parang magkasing edad lang kami, no? Parang di tumatanda si Madam. Madam, baka naman. Pag-import kasi wala ng dollars, di ba? Kasi sobrang laki ng utang sa labas. Oh, okay. So, talagang taghirap nun. Pero tayo papunta pa lang doon Oo. ngayon. So, pwede pang solusyonan kung gugustuhin. Kaya nga nagsasalita ako kasi ayokong mapunta ulit tayo doon na sobrang laki ng utang. Ngayon per capita, ang utang ng mga Pilipino, masking Bawat isa. sanggol, yung bagong panganak, 160,000 per capita. Grabe, per head. nakaraang nandito ka, 150 lang ba? 150 something. Oh, Oo. 160 na. Hindi pa pinapanganak, may utang na? May utang na. oo. Magkano po? Mga 160,000. Kaya tayo dito nag-iisip-isip kung mag-aanak pa eh. Kasi anak ng tokwa, di ka po pinapanganak, may utang ka na. Ano ba yun? Anak ng tokwa. Nasa yagba mo pa lang may utang. Hindi mo pa ginagawa. Hindi mo pa ginagawa. Pambira, may utang na. Paano? Ayoko na. Hindi na talaga. Ay, ako. Kakalukot. Per head. Oh my gulay, isang bahay na yan ng pobre ah. Oh, Yeah. So, kumbaga, kung hindi pa natin papansinin yung issue ng pangungutang, kasi every year ngayon, ang deficit ng government, like this year, ang target deficit nila is 1.6 trillion pesos. So, from 17.9 trillion yata yung last year, magiging mga 19.7 trillion yata yung magiging Ang total na utang. this year, by the end of this year. So, Abay! malapit-lapit sa 20 trillion. Oh my Grabe. golly. Alam mo yung 1.6 trillion, pwede ka na magpatayo ng isang syudad niyan eh. Correct. Di ba? Totoo yan. Napakalaking totoo yan. pera niyan. Alam mo, yung isang trillion, 1 billion, may isa ka ng kalsada or Yes. yung bridge na flyover, whatever, na sobrang ganda. Mga school buildings. Oh, di ba? Actually, kinalculate ko nga 800 billion, kaya magpatayo ng 22 medium-sized malls. Di ba? So Oh my ilan na sabihin mo na, ilang trabaho ang pwede mong ma-generate sa Grabe. ganung karaming di ba? Pero sa ngayon po, walang trabaho sa construction dahil hindi po naglalabas ng projects ang DPWH. Yun nga, magtataka ka kasi nagde-deficit spending na nga sila pero walang mga bids, mga bidding na nangyayari Yeah. for government projects. Hindi Walang kagaya ng mga projects. previous administrations. May makikita ka. Talagang nag-a-announce sila ng mga biddings, di ba? So ngayon, wala. Halos wala. Ang balita ko rin is kasi daw po, meron namang ino-offer
Kaso ang offer daw sa contractors is, palugi ka muna ngayon para lang may project. Tapos sa next time ka na bumawi. Ganon yung Actually, nakarating sa dapat akin. yung mga contractors na yan, i-blacklist na, di ba? Kasi tsaka dapat isoli na nila yung Yeah. lalo yung sa mga involved sa ghost projects. Dapat blacklisted at second, isoli nila yung binigay sa kanilang pera. Correct. Kasi wala namang nangyari sa project. Biro mo yung taga DPWH na mga undersecretary at mga engineers, isusoli daw sa gobyerno ilang bilyon. Magkano lang sweldo ng mga yun? Ibig sabihin yung pangurakot nila bawat taon, bilyon-bilyon mga kaibigan, hindi ng hundreds of billions. Actually, Mother, when you try to think about it, kung sinasabi nila kunwari ng mga 300 billion yung DPWH project, tapos ang kinikita, 'di ba, meron may commission yan sila sa 20%, yung pinakahuli nga daw 30% na. So from 300 billion magkano yun, 'di ba? Actually, layered yung corruption Layered yan. Explain mo Layered, nga sa layered. mga kababayan natin, Ma'am Cora, yung layered na corruption dyan. Kasi nag-umpisa yan sa Congress. Ang Congress may cut na. Tapos yung Congressman may contractor. cut. Oo. Yung contractor. Tapos yung mga nag-a-approve ng mga permits, ng mga business permits. Tapos yung barangay. So, kung 300 million yan, malamang natitira na lang talaga dun sa project is 80 to 100 billion. Siyempre, Diba? Kaya hindi natatapos substandard yung project. Substandard na, hindi pa tapos. So, kaya puno ng buhangin, wala ng semento. Kaya nga pag binaha, nawawala na yung flood control na, hilaw. Hilaw kasi talaga yung Huwag niyo project. pong kalimutan na yung pangungurakot dyan sa DPWH ay bago pa po sila nagsumite ng kanilang budget sa House of Reps, ay meron na po nakabaon dyan na 30% para sa lahat ng kikikbakan. Magkikikbak sila sa DPWH officials, abot hanggang secretary, tapos magkano yung para sa congressman, na kung saan dyan sa district niya. At ang masaklap talaga, Ma'am Cora, hanggang ngayon, andyan pa rin, Nandyan pa, hindi pa nasususpend si Garjola ng CWS party list na taga Batangas. Ilang beses na sinasabi pangalan ni Garjola ng ICI ba yan? At saka mga contractors hindi pa rin siya nasususpend. Pero si Kiko Barsaga, nasuspend twice na. Yan na kaya mga tao po galit na dahil halata na po na yung pangungurakot ay tinatakpan nyo pa. Yan. Kaya to talagang the numbers will not lie. Di ba, Ma'am Cora? Actually, hindi nga lang corruption pati nga yung nangyari kagabi sa Senado, that's a serious breakdown of institutional boundaries. Kasi ang executive branch, pinadala ang NBI, and they forcibly wanted to arrest A an senator. elected official, di ba? Yes. So without Sa Senate billing. Ay, sa Senate building. without due process. Yeah. So talagang breakdown na yun ng constitutional boundary. Now, for me, dahil kausap ko yung mga investors dati, ayaw nila ng ganyan kasi signal yan na mataas na yung political heat index mo. Correct. Mainit na yung politics. So, kung ganon, wala na talaga yung focus sa economy. Nasa Yeah. politics na talaga yun. Correct. And then BBM only has 2 years to go. Yeah. Ang solusyon niya sa problema natin, mga kababayan, ay politikal. Hindi yung kumayod sila ng todo dyan sa executive department para maibsa naman po ang paghihirap natin. Kagaya ng Sige nga mga kababayan, tingin ho kayo sa mga mainstream media ngayon kung pinag-uusapan itong mga bagay na to. Na yung political heat index masyado nang mataas, masyado nang mainit ang politika sa Pilipinas, ayaw yan ng mga investor, hindi ho. Sinasakyan ho nila itong init na to. Bakit? Para mapagtakpan nga yung mga kapalpakan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Ngayon, kung hindi pa ako kayo nakasubscribe sa PH Update, hindi ko na ako kasalanan talaga yun. kuryente. Di ba? Actually, yung kuryente, gasolina, gasolina, tsaka bigas yan. ayuda sa fisher folk para naman bumaba ng konti yung presyo ng isda, di ba? Ay
Hindi nag-work yung ayuda, Ma'am Cora. Bakit kaya hindi ito umuobra? Kasi hindi naman sustainable yan. Tatagal, sabi mo, 5,000 to 10,000 per person. Hindi naman tatagal ng 3 buwan yan, di ba? Dapat trabaho binibigay nila kasi ang trabaho is sustainable. At saka hindi lang yun, kasi kapag ano tayo, sa hirap ng buhay ngayon, ang mga Pilipinang hilig mangutang. Yung 5,000 yan, mamaya, pagkatanggap nila, dumadaan Oo, lang. dumudulas lang sa palad nila yan, pinangbabayad lang nila ng utang. Tapos, Miss Cora, sinabi mo rin kasi na parang ang nangyayari, hindi nga parang nangyayari na. Kasi yung mga lahat actually, first time mong nandito, lahat ng sinabi mo, nagkatotoo. Di ba? Kaya nga talagang iba talaga kasi kapag ang katulad mo, yung isang katulad mo, na ang iyong priority is talaga kung ano yung makakabuti para sa ating bansa. Ang nakikita ko po kasi ngayon, Mama Bing, siya Miss Cora, sa liderato ng BBM or Marcos administration, is yung last 2 years na parang wala na sila talagang pakialam. Oo. Hindi na sila makakabangon. Kaya pag sinasabi ni BBM na, kaya natin to, magiging upper middle class ng Pilipinas. No way. Budol yan. Huwag kayong maniwala. Kasi unang-una, ano ba mga stimulants na economy? Government spending, investments, tapos for us, no, yung manpower exports, hindi trade, hindi yung actual exports, kundi manpower. We are exporting OFWs. This quarter, yung last quarter, bumagal ang remittances. Diba? So kaya yung household spending bumaba din. Kaya overall, 2.8 lang ang inakyat ng ekonomiya natin. Kaya ang tinatarget nila 5%. Paano sila makakaabot ng 5%? Yeah, correct. So baka mag-recession pa tayo this year kasi hindi pa natin nakikita yung full impact ng corruption at saka ng oil crisis. Naku ma'am, ano ibig sabihin kung may recession? Pag recession, negative growth for 2 consecutive quarters. Wow. Yay! Tapos, Mawawalan ng trabaho. tao. Yun ang ano doon, suma total, marami mawawalan ng trabaho. So kung 3 mil, it's 2.6 million na walang trabaho, pero baka maging 3 to 6 million mawalan this year, di ba? So, Kawawa yung mga pamilya at kawawa talaga. kabataan. Kawawa talaga. Marami talagang tataas yung hunger index mo. yun na, di ba may survey na at least kalahati ng Pilipino sinasabi naka-experience na sila ng gutom. Gutom. Oo. So tataas So, pa yan. pag tumaas yan lahat, tataas din ang crime rate. Oo. Sigurado yan. Oo, kasi alam mo, Grabe, nang hold up yung isang bata ng hold up ng jeepney, ano? marami sila, no? Pinasok nila yung jeep. Nakita niyo. Kaya yung sinasabi rin ni Secretary Remulla na maganda ang ating peace and order, good luck sa kanya, di ba? Kasi kung talagang kumakalamang tiyan, minsan nagiging Yes. desperado ang tao, they will do everything para mapakain yung pamilya nila. Yeah. Di ba Hindi dalawa na. nga lang ang magnanakaw dito sa Pilipinas? Sino? Buhay. Tsaka adik. Hindi na ho tayo sisego yung mga kababayan kasi yun pa siya, alangan naman, di naman maaari na mas magaling pa tayo dito kay Atty. Rowena Gonson at dito kay Ma'am Cathy Binag, di ba? Siyempre, kung merong mas magaling dyan, sila ho yan. Tayo ay mga ano lang dito, mga, kumbaga mga extra. Extra lang ho tayo dito. Sila ho talaga bida dito sa video na to. Suko na nga si John Beck Suko na si John Beck, hindi na siya tatakbong presidente kasi alam niya na hindi naman siya mananalo dahil hindi na talaga kaya. Kahit anong abs ni John Beck, abs ni John Beck hindi na niya talaga kayang manalo, kaya atras na siya. Actually, mother, crush ko yan dati. Naku! Ikaw naman, dami mo crush tingnan mo naman, crush. Talagang si Ma'am Cathy B. Crush niya daw si John Vic. mo, na-crush na tuloy. May drip Na-crush tuloy. Crush pa naman kita. Hindi na now. John Beck. Ayan Yan Ayan di ko crush ka daw ni Ma'am Cathy B. Bagay sila. Ginigilig si BX. Pag naputi ang buhok mo kang kagalang-galang, kaya mo presidente ito. Sige, lahat ng mga bading siguro baboto dito. Wapo Oo, diba? Pero siya na mismo ang nagsabi na hindi na po niya iniisip yun. Siguro naisip niya ang hirap. Whoever will
sit as the next president, Mahirap. problemang malaki, no? Oo, eh, Malaki. bakit naman... Tsaka ano pag sinabi niyang tatakbo siya, babanatan na siya na. Miss Cora, kunwari, kung sino man ang uupo na susunod na presidente or leader natin, anong iyong maya advice? Nako, mahirap maging presidente sa susunod na administrasyon. Nabubulol na ako tuloy. Kasi maraming problemang iiwan ng administrasyon na to. Unang-una yung utang, napakalaki. Naku, utang, 19 trillion na. Kailangan magpakulong sila talaga ng mga kawatan. Kasi, Para makabawi tayo ng pera. Hindi, at saka para bumalik yung confidence ba? Oo, for Tsaka investors. sorry pag pinakulong nila si Martin Romualdez, gusto ko soli niya yung pera ha. Soli. Kailangan talaga yan. Accountability and transparency, importante yan. Kasi you want to reflect, good governance in your administration. Para naman pumasok yung foreign investments at yung mga taga-Pilipinas na may kapital ay mag-negosyo na uli dito. Yeah. Kasi balita ko dyan, ma'am, kahit daw yung may mga pera, doon na sa Sa labas, Totoo. pagawa ng mga factory nila, di ba? Tapos Eh, bakit nga? sabi nga daw, Miss Cora, yung pera natin mawala na ng value. Actually, Ano na bang pera mga natin ngayon? 74 centavos na lang ang worth ng piso ngayon. Oh my gosh. So, 70%. kung tataas pa ang inflation, di bababa pa ang bababa yan. Diba? Ano ba So, yan? ibig sabihin yan, pag yung perang pinambibili mo, mas konti ang mabibili niyan. Yeah. Grabe. Feel na nga ng mga mayayaman Yung mahihirap pa kaya. Feel na ng mayayaman yung grocery cart nila gumagaan. For the same amount. Ako, nakita ko yun, Mama Bing. Like, ano ba yung binili ko? Panglaba lang, konting fruits. Tapos ang binayaran ko, 16,000. Yung mabilisang grocery na may kulang lang. Grabe naman itong mamalengke itong si Ma'am Cathy Binag. Ano to ko? 16,000. Bumili ka ng ano. Pag namalengke ka, madam, pwede ba isama mo ko minsan? Saan? Isa ako. 16. Video ko lang. Ito na yun. Naman. Ito yun. Yan, kaya mo pa yan. Oo. And you imagine kung ang Exactly. pera ng tao ay 1,000 lang. Bibili siya ng bigas, sardinas, diaper, gatas. Actually, nung tumaas yung gasolina, yung diesel, from 1,000 na net income ng mga jeepney drivers, naging 500 per day. Grabe. Totoo So, yun. 500. Kailangan pang mamatay bago makakuha ng ayuda. Sa sikip-sikip diba, ng linya namatay nila. na yung isang mama. So, dahil- Miss Cora, sa madaling pagkaintindi is kung meron kang 1,000, parang 700 peso na yung halaga nun ganun. ngayon. So, bawas na ng 300 yung 1,000 mo. Oo. So, Grabe. grabe to. Sa 300 lang Bawas ng 100 yung 1,000 mo. Hayaan nyo muna mag-sink in sa mga utak ho natin yun. Di ba? Bawas ng 100 yung 1,000 mo. Hindi pa nga nararagdagan. hindi pa nga natatanggal yung provincial rate na sinasabi ni Eddie San Fernando. Yung 1,000 mo, 900 na lang. Palakpakan. ano na yan, di ba? Ilang kilo Ano ba bigas yan? na yan. Ano na, Kanya kayo. Kung 50 pesos, di ba? Kaya nga talagang ang nagsasuffer nung corruption nitong government na to. Hindi naman yung mga Hindi. kawatan Hindi. Yung Hindi mga talaga. masang Pilipino talaga. Yung mga taxpayers pa mismo. Yeah. So kumbaga, binabayaran natin yung sarili natin para maghirap tayo. Kailan mo ba, BBM, ipasuspend ang excise tax sa gasolina? Oo. Kailan mo ba Ibababa. ibababa ang VAT o kaya zero na? Hindi nga nila gagawin yan, attorney. Kasi nga may revenue target sila. Kahit Meralco bill dun may 12% VAT Kaya luging-lugi na po ang consumer na Pilipino. Kahit po may kaya pa ng konti, hindi na makahinga. Na sinasabi natin the middle class is now the new poor. Correct. Actually, Miss Cora, yes. kunwari, no, naisip ko lang naman, okay ba na maging government-owned yung mga oil companies natin at saka yung Meralco? Kasi Hindi. kung makukuha, hindi rin, no? Kasi nga sa sobrang corruption ngayon, Then, oo. di ba, mananakawan din nila yan. Tapos, Diyos ko. unang-una, saan sila kukuha ng pera para bilhin yung mga companies na yun? Yun nga. Tsaka kailangan din yan ng, ng legislation. Kasi
you have to create a budget. Okay, so dapat ang Congress, ngayon pa lang, kung gusto nila ng long-term solution ng ating energy Crisis. sector, Yeah. gumawa sila ng legislation. First on supply, yung tawag dito, Controlled yung ano? yung Strategic Petroleum Reserve. Okay. Tama. Second, price stabilization. Okay. So dati meron tayong price stabilization fund, pero nawala yun eh. Nawala. Oo nga. Tapos, Kasi wala namang price control eh. Oo. Wala. Eh, kasi Bakit nga- nawala yun? Ayaw ko, na-scrap na yun eh. So, siguro nga, walang budget. Kasi you need the fund for that eh. Okay. Tsaka, I think, yung price, may component yun na pagka mas mataas yung presyo, may tinabing pera para dun sa price stabilization. Or pag mababa pala ang presyo. Saka itong excise tax sa fuel. Dapat yung excise tax sa fuel, yan ang tinatabi nila for price stabilization. Kaya nung nangyari itong fuel crisis, nga si BBM dahil walang price stabilization. Oo. Isa pang aspect ng energy. Kasi ngayon, yung ating finance sector is tied to the US dollar. Yeah. Pero, ang Middle East, pag bumili ka doon, dapat dollars, di ba? We can buy from Russia, we can buy from China. Pero ang Russia, ayaw nang tumanggap ng dollars. Yuan. Hindi, rubles. Ah, diba? rubles. Oo, Oo, tapos yung China, kanila. kasi may BRICS na eh, ganyan. So, at saka sabi ng US, pag bumili kayo dyan, pwede kayo masanction. So, Aray. natatakot ngayon ng DOE na baka masanction tayo. Oo. Dapat yan, inaasikaso na ng Congress. Pagka may ganitong emergency, dapat we are free to negotiate on a bilateral basis with other countries Yeah. so that we can diversify our oil supply. Kaya po talagang importante na ang Senado natin ay matatalinong mga tao at babae. Dahil Yeah. napakalaki ng problema natin. Yung mga senador natin ay inaasahan natin na siyang magkokorek kung ano mang kamalian dyan ng mga congressman dyan dahil masyadong political yung mga congressman dyan. At Oo, grabe. yung mga treaty, di ba, Ma'am Cora? Mga treaty ay nasa kapangyarihan yan ng Senado. Kaya, for example, yung pagbibigay ni BBM ng 2,000 hectares na gawin nilang factory ng mga, ano ba yun, yung chips, microchips. Palagay ko dahil takot sila na iti-take over ng China ang Taiwan kung saan doon kukuha ang Amerika ng microchips. Dito naman nila sa Pilipinas, Pero libre. itatransfer. Pero walang Libre. bayad. Oo, kaya Lugi-lugi. naisahan talaga tayo kasi nung pumunta siya sa US, he had no bargaining leverage. He was coming from a point of weakness. Yeah, Grabe, as a creditor, debtor. Hindi, as a negotiator, di ba? Oo. At saka malay ba ni BBM ng negotiation, di ba? medyo Tsaka meron silang kinahaharap na problema. Silang dalawa nitong si Imelda Marcos, 'di ba? Currently facing arrest in United States for defying a court order to pay $353 million in 2025 in restitution to human rights abuse victims during his father dictatorship. Yun nga ang problema dito. Pagka meron tayong presidenteng ganyan, di ba? medyo sarcastic nga si President Trump. Sabi niya, he's the best negotiator, ganyan-ganyan. Hindi niya alam, sarcastic lang. Yung sinasabi sa kanya. Yes nga, sarcasm. kasi walang nakukuha Sarcasm. sa kanya eh. Oo. Di ba? Kaya- Ay, yung Indonesia, hindi man lang pumunta, telepono lang. Kaya yung tariff natin, imbis na bumaba, tumaas ng 2 percentage Grabe. points from Bakit 17 naman to 19. BBM, kung ang mga senador dyan, sana kinwestiyon nila yan. Nagbigay ka ng 2,000 hectares dyan, tapos walang kapalit? Paano ang tax dyan? Paano yung mga, ano ba yan? Kung may incentive ban, okay, to bring it in, ilan ang mga Pilipinong magkakatrabaho dyan? Baka naman 50-50, mga foreigners pa yung magtatrabaho dyan. Ay, hindi po. Dapat po naman 70% Filipinos makapagtrabaho dyan. Ikaw Wala yung mga ganung detalya eh. They don't talk about those details. Tago-tago nila. Ngayon lang nga lumalabas yan eh. Mother, eto na lang, simple na lang. Kasi yung sarili nga natin mga farmers, hindi pinoprotektahan. Yes, oo. Tapos hindi lang yun. May nabalitaan ako, even yung, di ba yung tabako, natin, naging export na. Dapat, okay tayo dito sa Ilocos, nawalan daw ng trabaho yung mga
tao Wala from na, there. neglect na talaga ang agriculture sector. diba? At tapos he was Secretary of Agriculture during his first and second Kasi year. nandun ang karakitan eh. Pati yung sugar smuggling nandun sa DA. Kaya yung yung control dyan. sibuyas, di ba, tumaas Oo. sa 700 per kilo. Grabe yun, no? Parang dapat, ayun na nga, paulit-ulit natin. Paulit-ulit, Sinasabi natin na kung katulad lang tayo ng Japan at Korea, ang garbo na ng buhay natin. Alam mo, Ay, ang not magarbo Vietnam, maayos. ang Vietnam, naunahan na tayo ng husto. Di ba? Ang layo. So, kumbaga sa sprint, huling-huli na tayo sa sa track and field. Huling-huli, nauna na ang Vietnam, no? Pinakataas tayo na bat sa buong Asia. Asia. 12%. Pati Yun kuryente, mataas rin. tayo. Kaya walang investor. Wow, Nahihirapan. wala. Kasi yung number cost one of yun eh. business Yes. nila, di ba? That's So, what, the peso is weak, inflation is high. Mali, the peso is weak because the dollar is high. Ayun na nga mga kababayan, gusto nyo panoorin niya sa totoo lang na episode na yan. Kagabi ho yan, ang guest itong si Atty. Ruben Aguanson at itong si Ma'am Cathy Binag, walang iba kung hindi itong si Ma'am, kalimutan ko pangalan ni Madam. Ma'am Cora Guidote. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin.